Yan naman, sabi ko mahina boses ko eh. Kasi feeling ko lagi ko 'tong bahay eh. So I will assure you na just in case na isa sa inyo sa lupalop man sa mundo na ako ang pinanawagan ko yung mga nasa labas ng bansa. Alright? Pero kahit naman sa Pilipinas, ang dami na nagbabangag-bangag. Nasa akin ang authentication yan. Authenticated ng legitimate forensic agency sa California. Okay. So ang Chika Boom Boom, direct from ground zero, right? Yung mga Pilipino, yung ating mga Pilipino, you know, yung ating mga palangga, ating mga kababayan, sobrang talagang grabe yung pagmamahal. Sabi ko nga, hindi lang kay Pangulong Duterte, yung support nila na gustong mabago yung Pilipinas. Dahil, you know, nakikita naman natin lahat yun kung anong epekto ng ginawa ni President Duterte at ni Bangag. So, nag-travel sila. By the way, tomorrow, si Palangga, I'm sorry kung di ko kayo matatandaan lahat, pero si Ben Repol nandoon, may mag-travel. I think kahapon pa sila nag-travel, baka nandito sila ngayon. Dalawang bus from Germany, Croatia, mga nakausap ko from Croatia, Norway, Finland, muntik na mag-Fiji. Diba? Sobrang grabe yung suporta kay Pangulong Duterte at saka kay Inday Sara. At saka, na-starstruck kami kay Inday Sara, diba? Physically, she's really beautiful compared incomparable actually. She's really beautiful to. Si Inday Sara, nakita ba yung mga eksena ko doon, diba? Ang aking icebreaker kay Inday. Kasi somehow kinabahan ako pag kasi yung mga you know, magagandang ganyan talagang yung mga magagandang may pagmamahal sa bayan, nakaka-starstruck talaga. At nakita ko yung si Inday for the first time malapitan na yung approach, yung the way na salamuha o naramdaman niya ng mga Pilipino doon. Makipag-usap, makipag-salamuha si Inday. I believe nakuha niya sa tatay niya, kay PRRD, very down to earth. Kasi tandaan ninyo, nakasalamuha ko yung mga bangag. Okay? Nakasalamuha ko si Marcos Jr., si Lisa Tanas, even ang kanyang mga anak, si Amy, ibang-iba. Ako lang ang pwedeng well, not only ako, yung mga taong nakakilala din sa kanila. Kasi, nung nakita ko sa mga Marcos, plastic talaga. I was blinded. Tinanong ako doon eh. May nagtanong sa akin doon, Ms. Marlica, hindi mo ba nakita yung mga mata ni Lisa Tanas nung panahon na you know, nakilala ko sila. You know what? Nakikita ko. I mean, sabi ko nga blinded lang ako dahil ang una namang nag-approach sa akin si Lisa Tanas, di ba? You know, thank you Marlica, chuchu. Thank you for helping Bong, Eklabush, di ba? Ganun siya. And siguro kasi pag blinded ka, kasi sabi ko nga, pag mabait naman sa iyo yung tao, hindi ka naman pwedeng magpakabastos. Mabait sa yung tao eh. No matter yung mata niya butlog, butod, whatever, ano man ang mga, yung niya, physical yung creature. Di ba? Ano man yung niya, you have to respect that person. Kaya nga lang, nung nakita ko nga na, alam niyo na yung kwento na yan, nakita ko niya mga julul sila, edi nilayasan ko sila at binolcha ko ng bongga-bongga. As I promised to you guys, na kapag sila, you know, naggumawa ng kabalbalan sa bayan, talagang makakatim sila sa mga bells ko. So yun. So incomparable, kumpara kay Inday, ay Vice President Sara Duterte. Yung pagmamahal ng taong bayan, yun yung pinaka-importante. Imagine nyo, sa Canada, kagabi, ang daming tao doon sa Vancouver. Thank you so much sa kay Palangga Sandra, na isa sa mga talagang nag-organize noon, at sa mga KOJC nandoon din. Ang daming mga Pilipino sa Germany, sa Norway. Nakita niyo yung sobrang pagmamahal ng tao. Hindi po yan nabibili. You know how much per hour? Yung per hour yung sweldo ng mga tao dito. Maybe, I don't know, hindi ko lang alam, nurses, ang iba doon talagang, halos lahat professionals yung mga pumunta. Pagpalagay mo na lang na $30, 30 euros per hour, 20 euros per hour. Yung nagsispend sila ng time nila, nagsi-check-in, yung mga elderly natin mga palangga ko, kahit na nahirapan sila mag-bus, mag-train, nandito sila. Kaya sabi ko sa kanila, dahil sa inyo, kaya lumalakas ang taong bayan. At one day talaga mapapanagot natin to si Bangag. Ngayon, balik tayo kay Inday, ano? Ayun na nga, sabi ko sa kanya, she's pretty like me, di ba? 18 euro per hour. Oh, na-start na ako ng dalawang euro, okay? Yung ano kasi dito mga kababayan, yung setup, of course, malayong-malayo sa Pilipinas. So, hindi lang kami makasigaw, Duterte. Kasi syempre residential, bawal talaga. Di kung pwede lang kami doon, di sobrang magsasayaw-sayaw ako doon, di ba? Nung kabog na kabog sa banga. Kaso lang, we have to respect the residential area. So, later, I think mag-start 11. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa alam yung exact location. So, naghahantay-antay kami ng pwede mag-text message sa amin kung saan ba talaga ang exact location. I think that's for, what do you call it? Security purposes. Kasi alam niyo naman yung mga ngagva ay talagang lahat gagawin nila. Pero mga kababayan, eto naisip ko lang to ngayon pagbangon ko. Sabi ko, jutang-jintang mga bangag to paano natin idadalhin sa international yung paging addict to ni Bangag Jr. So, I ask you guys na kasabay ng inyong mga banner ng bring PRRD home, we support PRRD, we stand PRRD, lagyan nyo dyan Marcos. Lagyan nyo buong pangalan niya, President Marcos, o President of the Philippines is an authenticated cocaine addict. Lagay nyo yan. Buuin nyo yung pangalan. Kunin natin yung international, what do you call it? Nila, yung kanilang, pag, nakikita nila tayo, di ba? Yung attention nila na
ano pinaglalaban nito? Not only PRR, not only we stand with PRRD. Ilagay nyo, our president in the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. is unauthenticated. Coca-Cola, pulburon. Ilagay nyo yung exact word, not pulburon, okay? Kasi hindi nila maintindihan yan. Yung C, ayan, lagay nyo dyan, bakit? Huwag kayong matakot. Nasa akin ang authentication yan. Okay? Takot yan si Bangag mag-file ng case. Okay? Against sa atin lahat pagdating sa pag-a-addict niya. At just in case, I will assure you guys, yan naman, sabi ko, mahina boses ko eh. Kasi feeling ko, lagi ko itong bahay eh. So I will assure you na just in case na isa sa inyo, sa lupalop man sa mundo, na ako ang pinanawagan ko yung mga nasa labas ng bansa. Alright? Pero kahit naman sa Pilipinas, ang dami na nagbabangag-bangag. Nasa akin ang authentication yan. Authenticated ng legitimate forensic agency sa California. So yan, sabi ko nga sa inyo, dinala ko yan dito sa The Hague, dito sa Netherlands, yung hard copy ng authentication. Kasi ibibigay ko kay Spokesari, baka makatulong nga sa kanya, di ba? So idagdag nyo na adik ang presidente ng Pilipinas. Makaganti man lang tayo sa jutang ginimang totoo namang adik. Ngumingiwi, di ba? Ilagay nyo din dyan na ang asawa niya, yung nautututod ng dalawang Inday, na kidnapper. Andiyan na lumabas na si Sheena, makapinig. At nandito yan siya ngayon sa Belgium. Okay? Nandito na siya ngayon sa Belgium at dinala na rin niya yan sa international yung kaso niya. Kaya nga siya ay protektado ng bansang Belgium. Ilagay nyo dyan na si Lisa Marcos ay kidnapper ng, sangkot o involved sa Turkey kidnapping. Huwag mo na ilagay extraction. Turkey kidnapping. Kasi totoo yan. Kaya nga hanggang ngayon hindi sila makafile ng case. Ang alam lang nila case sa akin, defamatory, fabricated eclabush. Ayaw nilang i-file ng case na kidnapper si Lisa, kasama si Bangag dyan. Yan ang kasi ginamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno para ma-extract katulad ng ginawa nila sa kay Pangulong Duterte. Di ba? Ilagay nyo dyan, pero ilagay nyo, specify nyo, Turkey kidnapping. Nasangkot si Marcos at saka si Lisa Canas. Kunin natin ang international attention. Not only we stand with PRRD, lagay nyo dyan, our president in the Philippines is authenticated, what? Singhot. Yan ang ilagay nyo. Isama nyo yan dyan, total libo-libo mga tao ang nakikita ko. This is our chance para dinggin ang boses natin. At eto, dito, sa mga nandito sa ICC, mga palangga, yung mga may kakayahan, kasi ako wala akong paper, baby, bibili kami, no? Lagay nyo yan. Habang nagsasalta si Inday Sara doon sa gilid. I was today years old when I found out that the perfect pillow exists. It's none other than the Emma Sleep foam pillow. Well, that's your freedom eh. That's your freedom. I don't know kung that's your expression nyo yan. Ilagay nyo doon. Halarap nyo sa ABS, may taga-ABS ba doon? Harap nyo kay Maris. Yung gano'n, habang yung camera nila, hindi, seryoso ako. Mga jutang din na yung mga yan, ilagay nyo. Habang nasalta, ilagay nyo sa gilid para makapture. Tignan ko lang kung paano nila i-edit yan, putulin. Oh. Kasi edit nila yan, sa mga gilid, ilagay nyo yung mga karatulan nyo. Na, yung nyo, yung inyong presidente sabi, ay adik. Yan ha, kasi hindi makaporma yung mga bias media dito. Hindi kayo pwede sintakin dito ng mga pulis, katulad sa Pilipinas, pag ginawa mo yan, musaga dyan, tatakutin kayo. Nasa labas tayo ng bansa, mas maano yung kalayaan ng tao dito. Diba? Freedom yun eh. At hindi yun chismis. Totoo yun, na-adikto si Bangag. At totoo din na nangidnap sila ng dalawang bata. Hindi ba totoo? Kinidnap ng Pangulong Duterte. Yan ang gawin natin ha. I challenge you mamaya pag nakita-kita tayo, dapat meron na kayong karatulang ganyan. Kasi sasama ko kayo sa live ko, gaganon natin. Okay? Kayo na lang kasi kayo naman yung nakatira dito palangga. So makaganti tayo sa mga jutang geninas ito at marinig ng mga international community na kung ano yung sentimiento natin. Diba? Kasi iisipin ng tao, syempre hindi naman tayo lahat, hindi naman yan nakikinig ng news. So, tama na yon yung mga sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, we love you, we stand with PRRD, pero ilagay nyo din si Marcos Jr. na addict to siya. In English siya, wag yung mga terminology ko, wag yun. Hindi yun maintindihan. Makakala nila pulburon is pagkain lang. So yan ang gagawin natin all over the world. Wag kayong matakot. Dahil tinatakot, sinisindak tayo. Nakita nyo yung mga ginagawa sa vloggers sa Pilipinas, tinatakot tayong lahat. Tapos nagtatanim sila ng fake news. Martial law ito. Ito na ang tunay na undeclared martial law. Lahat gusto tayong gurgurin. So yan, magsama-sama tayo. Kami ng mga palangga ko at mga kababayan ko, we traveled, from LA papunta dito para ipakita ang suporta sa kay Pangulong Duterte at sa inyo. 'Di ba? Kasi hindi naman ako makauwi ng Pilipinas dahil gugurgurin ako. Kung patas sila lumaban, nasa kalsada na ako. Kaso paano ka uuwi diyan sa Pilipinas, tatamnan ka na ng pulburon? Si Pangulong Duterte nga, former president na, nakipagkunsyabahan sila. 'Di ba? Ako, anong panlaban ko? Alindog lang. You know what I mean? Hanggang alindog lang ako. Laman akong baril. Right? Oh. So, hello Palangga, thank you so much. Teresita Pan at saka si Palangga Glenn Pretty, thank you so much. So ngayon, yun ang gagawin natin. So gusto ko lang sabihin sa inyo na ito lang ako. This is my personal view sa nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Merong good and bad na ma-explain ako based sa aking observation. Good kasi
Una, nagsakripisyo ang Pangulong Duterte, nag-sacrifice man ang Pangulo sa pag-extract sa kanya, pag-kidnap sa kanya ni Lisa Tanas at ni Bangag, pero mas nakita yung good thing yung naidulot ninyong mga Filipino abroad at dyan sa Pilipinas, na talagang kusa kayong lumabas, uma-absent kayo sa trabaho kasi pinaramdam nyo na talagang marami pala talagang mas maraming sumusuporta kay Pangulong Duterte. Yun yung kapalit ng extraction nila o ng kidnapping. At ang nakikita ko din, yung si Pangulong Duterte nakapagpahinga. I'm sorry dun sa mga nagka-campaign. Alam ko, yan din naman yung ni Pangulong Duterte, no, yung gusto niyang manalo yung kanyang mga kandidato. But habang nagkukwentuhan kami, sabi ko parang maganda na rin siguro nangyari na. It's not maganda dahil kinidnap siya, no. Ang sa akin lang parang on the other hand, merong magandang naidulot kasi nakapagpahinga yung Pangulong Duterte. Kasi hindi naman siya actual kulungan, di ba, na parang Alcatraz, so yung nakapunta sa Alcatraz or katulad ng dyan sa atin sa Pilipinas. So para lang siyang room and everything. So parang nakapagpahinga siya kasi nga ako kasi, although I support syempre lahat ng mga kandidato ni Pangulong Duterte, kung ako lang ang anak, kunwari lang, this is just me, forget about my, bahala kayo kung ano i-interpret nyo. Parang nakapagpahinga yung Pangulong Duterte, kasi we have to accept na yung katotohanan talaga sa Pilipinas, kung saan-saan na lang kinakaray ang Pangulong Duterte, right? When I say kinakaray, kasi kailangan din niya magpakita yung support niya. Pumunta sa Hong Kong, pumunta sa ganito, sa mga rally. Kasi kung akong anak niya talaga, gusto ko mag-retire na lang siya. Kasi ang dami niya, he's done sa paggawa niya ng pag-ano sa Pilipinas. Ginawa niya na yung gusto niyang gawin. So parang para sa akin at 80, kung ako ang anak ni Pangulong Duterte, which alam ko yun din yung nararamdaman ko kay Inday. I'm sorry kung mali ako, Vice President, pero excited din ako makita si Pangulong Duterte paglabas niya kasi baka tumaba siya o umaluwalas yung mukha niya dahil rested siya, siguro nakapagpahinga siya, nakatulog siya. Magkanon pa man, ito ay somehow iniisip ko rin divine intervention kasi mas lalong nakita ni Bangag kung gaano siya kagalit ang taong bayan sa kanya. Mas